Mechanic Arnie, kailan ba dapat magpalit ng transmission fluid? Transmission fluid, no? So, kailangan muna natin syempre malaman kung anong transmission gamit mo. Mhm. 'Di ba? So, meron tayong manual transmission, meron tayong automatic transmission, and meron tayong CVT transmission. Meron pa tayong dual clutch transmission na tinatawag o yung DCT na tinatawag. So, basically, dun muna tayo sa tatlo para hindi tayo maraming tawag dito ano tawag dito? Yung tatanggapin na knowledge, no? 'Di ba, na information. For So, example, sa basically, manual transmission muna tayo. Tuwing sa kailan manual ba dapat? transmission, sa manual natin or doon sa mga user manual or owner's manual, ang nakalagay diyan is a 100,000 kilometer. Kasama Mhm. diyan yung differential nyo, no? So, yun ang required. So, pwede naman na bago mag 100,000 kilometer, magpapalit na kayo. No? Pero yun ang Anong kotse recommended. anong kotse yung pinepertain mo na yan na Hindi, in 100,000? general yung Kuya Shane, sa manual Ah, transmission. Kasi, sige. so, puro metal lang naman kasi yung ginagawa niya doon o yung nilulubricant niya. No, puro metal or Mhm. mga gears. No, so, kailangan lang talaga is may lubrication and wala naman siyang combustion doon. So, hindi siya agad nagdudumi. Mapapansin nyo, yung manual transmission is walang filter. Kasi wala Mhm. talaga siyang dapat i-filterize. No? So, ngayon, meron tayong tinatawag na automatic transmission. So, si Mhm. automatic transmission is meron niyang mga clutch pack or clutch lining na tinatawag sa loob. So, yun is nauupod. Dumudumi yung oil, kaya mas mababa ang lifespan ng oil na ginagamit niya. So, recommended naman yan is 80,000 kilometer. So, pwede rin naman kayo mag-change ng transmission, automatic transmission fluid nang bago mag 80,000 kilometer. No? So, yun. Ngayon, meron pa tayong tinatawag na CVT. No, sa CVT naman ngayon, mas maselan siya. Bakit? Kasi meron siyang tawag dito, metal belt na tinatawag o steel belt na tinatawag. Doon meron din siyang pulley na tinatawag. So metal to metal contact 'yun. Mas ano 'yun, mas hard ang performance noon compare sa mga bearing na umiikot sa ating engine or sa ating transmission. So yun, ang required sa kanya is 60, max ng 60. May iba tayong mga recommend na 40 or 50,000 kilometer. So yung max natin or non-negotiable is a 60,000 kilometer, no? So yun yung mga recommended na palit ng inyong transmission. So mamili na lang kayo kung anong gamit nyo. Kung automatic, na normal automatic, CVT or manual transmission, no? Sa akin kasi ito Mechanic Arnie. Ako ang personal kong sinasuggest, mapamatic man yan, manual or CBT man yan, every 40,000 kilometers or 2 years. 2 years. Kung ano man yung mauna. Although, kung hindi masyadong gamit yung kotse, pwede naman nating i-extend maximum siya ng 3 years. Yan yung suggestion ko, no? Mapamanual man yan, automatic or CBT, 40,000 kilometers. Although, yun nga, sabihin na natin may mga like for example ngayon, ang pinaka talagang uso ngayon yung mga CBT, no? Sabi nila kaya daw up to 80,000 kilometers. So, nasa sa inyo kung gusto niyo sundin 'yon. Pero on my own experience kasi sa 40,000 kilometers sa CBT to medyo may konti na rin talagang darkness yung oil o yung transmission fluid. So, kung gusto nyong alagaan talaga yung transmission fluid ninyo o yung transmission ninyo, well, mas better na maging early than late. Wala Kasi, mang mali doon, Kuya Shane, sa pagpa-change oil ng maaga. oo, No, kasi ano yan walang mali. pag umaralgal yan, wala nang magagawa dyan kahit Kahit anong, i-change oil mo yan. walang kumbaga, walang fluid na makakaayos dyan o wala na kayong magagawa once na gumargal yan. So much better na alagaan na lang natin. Although sige, mahal magpapalit ng transmission fluid. Kasi sabihin na natin lalo na sa automatic, normally meron yung filter. Yung filter pwedeng pinapalitan o nililinisan. Now, in terms of time of pagtatrabaho nga, mas matagal pag automatic compare with the manual. Kaya normally, mas malaki talaga yung na-charge pag automatic yung pinapapalitan ninyo. Pero, yun nga, ano ba yung mga posibleng masira or maging problema kung hindi magpapalit ng transmission fluid? Kasi, di ba, Mechanic Arnie, isa to sa mga nakakalimutan ng mga car owner Puro change oil lang ang ginagawa. Hindi nila na meron pa palang isang
component o isang malaking part ng engine na hindi na kailangan palang palitan yung fluid. Oo. Ano ba yung magiging problema kung sakali man na So, hindi sila nagpalit ng fluid? So una tayo sa manual transmission, no. Si manual transmission, wala pa ako na experience na nasira ang transmission nang dahil hindi nag-change ng transmission fluid o transmission oil. Karamihan niya is mechanical problem like nagmali ng shift, ganyan-ganyan or mali ng paggamit ng transmission, so doon nagkakaroon ng sira, napupungin yung mga gears, mga bearing, ganyan-ganyan. Ngayon, syempre, kung nag-leak yun, naubos ang oil mo, so magme-metal to metal, masisira. Pero ibang usapan na yon. Ngayon, sa automatic transmission, meron tayo kasing mga ano dyan. Meron tayong mga pressurized na part. Meron tayong mga lining na dapat i-maintain kasi nga, syempre, magme-metal to metal siya or mag-lining to lining contact, mauupod yon. Kailangan natin ng barrier ng oil, no? Quality ng oil and also level ng oil kailangan. So, yun yung mga masisira. Pwedeng mag-metal-metal, maupod yung mga bearing, mga lining, no? Tapos yung oil natin is meron niyang mga seal. 'Di ba? May mga seal yan, meron niyang mga o-ring. Katagalan kasi 'yon pagka hindi natin yung napapalitan ng transmission fluid, nagiging brittle yung mga yung mga goma na 'yon. Katagalan, syempre init lamig, then also yung quality ng oil natin is hindi na maganda, nabibrittle ngayon. Pagka 'yon is tumigas, hindi na siya makakapag-hold ng pressure. So, doon napapasok yung mga delay shifting natin. Nagkakaroon tayo ng delay shifting o kaya naman is may kaldag na tinatawag. Ngayon, meron pa tayong mga iniingatan doon na solenoid. No? Pagka madumi na yung fluid mo, kaya nga may filter doon para malinis. Pero kung hindi na rin natin napapalitan, yung oil natin is sasama doon, papasok sa mga sa mga solenoid, nasisingit doon sa mga part na nagmo-move, na dapat nagmo-move. So pag umipit doon 'yon, hindi na magmo-move properly, pwedeng hindi masira yung solenoid pero hindi magwo-work ng properly. Pwede din naman na dahil hindi nagwo-work properly, masisira o masusunog yung solenoid mo. Ganoon. So sa automatic transmission, meron pa tayong CVT. So CVT, ang iniingatan natin doon is yung steel belt. Na tinatawag. No. So To wrap up this tong conversation na to, alagaan ninyo yung transmission ninyo. totoo. Kasi yan unfortunately hindi reversible once na nagka-problema yan. So it's better na mag-change oil mag-transmission fluid change tayo every kung ano man yung recommended sa inyo, i-check nyo na lang din sa inyong owner's manual. Pero para sa akin, ang pinakamaganda dyan is every 40,000 kilometers or 2 years kung ano man yung mauna. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.